Part 6. Palabas na sana si Stella ng opisina nang makatanggap ng tawag sa guard. Ipinaalam nito na may sundo siya. Si Dave. Nakangiting hinalikan siya sa pisngi ni Dave nang makita siya nito. Pero wala siyang maramdamang kakaiba. Napakunot noo ito pagkatapos siyang halikan sa noo. Tiningnan siya nito sa mata. I knew it. Masama pa rin ang pakiramdam mo. Let's go. Para makapagpahinga ka na. Seryoso nitong sabi at inakay na siya. Pagpasok sa sasakyan ay agad na hiningi nito ang address niya sa Valenzuela at agad naman niyang ibinigay iyon. Pinatulog muna siya nito para makapagpahinga. Naging sunod-sunuran lang siya sa binata. Wala siyang lakas na kumontra o umayaw. Sa katunayan ay kanina pa niya gustong matulog. Paglapat ng likod niya sa upuan ay naramdaman agad niya ang antok dahil sa sobrang pagod siguro. Sa kabilang banda, tulog naman ang dalaga nang makarating sila sa apartment nito. Medyo nahirapan pa si Dave sa parking dahil maraming sasakyang nakapark kaya nagpatulong siya sa kapatid nito. Buti na lang at nakahanap agad sila. Nang maipark na ay binuhat niya ang dalaga papasok ng apartment nito. Ni hindi man lang ito nagising. Sobrang sama ng pakiramdam at pagod siguro nito. Kaya maya't maya ang daing nito. Nagluto ang kapatid nito ng sopas bago umalis. May trabaho pa raw ito. Sinabi niyang masama ang pakiramdam ng dalaga kaya sasamahan niya kahit ngayong gabi lang. Pumayag naman ito. Alam niyang may tiwala ito sa kanya. Iniwan din ito ang dalawang anak. Malalaki naman na ang mga ito at sa kabilang kwarto ng apartment ng dalaga ito naglalaro. Napakahimbing ng tulog ng dalaga. Bigla namang nakaramdam ng awa si Dave dahil panay-panay ang daing nito. Hindi niya alam ang saktong nararamdaman nito. Pero batid niyang nahihirapan talaga ito. Hinaplos niya ang pisngi nito. Unang kita pa lang niya sa dalaga nung gabing iyon ay nakuha agad nito ang puso niya. Laking tuwa niya nang ipakilala ng kaibigang si Zek ito bilang matalik na kaibigan. Nakahinga siya ng maluwag. Galak ang naramdaman niya ng mga oras na iyon nang ipagkatiwala sa kanya ang dalagang ito. Kahit isang saglit ay hindi niya iniwan ang tingin ito. Napakasaya niya rin nang pumayag itong magpahatid sa kanya. Sa ilang oras nakausap ang dalaga ay naaliw talaga siya rito. Panay ang kwento nito hanggang sa maging komportable na sila sa isa't isa. Simula ng gabing iyon ay lagi nang ginugulo nito ang puso't isip niya. Kahit ilang araw pa lang niya itong kilala. Alam niyang napakabuti nito. Parang nagkakaroon ng puwang sa puso niya ang dalagang mahimbing na natutulog sa kama. Kailan ba siya huling nakaramdam ng ganito? That was 3 years ago. Pero bigla siyang iniwan ng babaeng unang minahal. She died at the age of 26. Isang sakit na traidor ang kumitil sa buhay ng mahal niya. Nalungkot siya bigla sa isiping iyon. Napatingin siya sa orasan at 7:30 pa lang naman. Napalingon siya sa daladalang sling bag ng dalaga na nasa gilid. Tumutunog iyon. May tumatawag yata. Maya-maya ay natigil ang pagtunog. Naulit ng ilang beses ito. Ayaw naman niyang pakialaman ang cellphone nito kaya hinayaan niya na lang. Samantala, naiinis na si Carlo sa ginagawa ng bunsong kapatid. Pwede bang maupo ka, Lance? Nahihilo na ako sayo. Singhal niya sa kapatid na kanina pang pabalik-balik sa harap niya. Kuya naman. Sino ba ang hindi mapapakali? Hindi man lang sinasagot ni Stella ang tawag ko. Dati naman ay, kayo ba? Makariyak ka naman ay parang boyfriend. Naiinis siya pero parang gusto na niyang matawa sa kapatid. Ganito ito kapag namumroblema sa sekretarya niya kahit dati pa. Kararating lang nito galing sa kung saang lupalop ng mundo. Mahilig ito sa musika kaya sumali ito sa banda na kalaunay naging sikat. Wala itong hilig sa business. Hindi na rin pinilit ng magulang nila. Lahat ng gusto nito ay nasusunod. Palibhasa ay bunso kaya suportado ng buong pamilya. Yun lang. Ani Lance. Biglang nalungkot nang mapagtanto nito ang sinabi niya. Ramdam niya ang lungkot ng kapatid. Ilang beses na itong nagpahayag ng totoong nararamdaman kay Stella subalit wala raw talagang nararamdaman na special ang dalaga para dito. Kaibigan lang daw ang turing nito sa kapatid. Napangiti siya sa sarili. Alam niyang sa kanya may gusto ang dalaga.
Natulala siya nang inamin nito sa kanya na gusto rin siya nito. Parang nagfiesta ang laman niya nang sinabi nito sa harapan niya mismo. Parang teenager lang siya ng mga oras na yon. Kung alam lang ng kapatid niya ang nararamdaman niya sa babaeng gusto rin ito. Pero pilit niyang nilalabanan ang sariling huwag tuluyang mahulog dito. Pero lalo yatang nadagdagan yon pagkatapos ng nangyari sa kondo ng dalaga. Hindi naman niya akalaing wala pa itong karanasan sa kahit sino. Kahit noong unang hinalikan niya, ni hindi man lang tumutugon sa kanya. Sa isiping yon ay bigla na lang nag-init ang buong katawan niya. Kakaiba ang hatid sa kanya ni Stella ng gabing nagsanib ang kanilang katawan. Tanging mata at katawan nila ang nag-uusap. Nagkakaintindihan sila. Yung nangyari sa kondo ng dalaga ay isa sa hindi niya makakalimutan sa tanang buhay niya. I moment to remember. God, that woman. Iniisip pa lang niya ay ganyan na ang epekto sa kanya. Napahawak siya sa ulo niya. Masakit man pero kailangan niyang iwasan ang dalaga. Buntis si Lorraine. Inamin ng nobya na pinagsiselosan nito si Stella. Hindi man direktang sinabi na nagsiselos ay ramdam niya nang sinabi nitong wag siyang masyadong lumapit sa mga babae. Minsan sumagi na sa isip niya na masaya rin siguro na maging ina ng mga anak niya si Stella. Pero huli na. Bakit kasi ngayon lang niya nakilala ang dalaga? Sadya bang tinago sa kanya ng tadhana ang babae sa tuwing uwi siya ng Pilipinas para magbakasyon? May pagsisisi man pero huli na. Ipilit bang isipin ang mga bagay na yon? Sigaw ng isang parte ng isip niya. Matagal na niyang pinangarap ang bumuo ng sariling pamilya. Masaya siya pero parang may kulang. Pilit niyang kinakapa sa dibdib ang kulang. Pero bakit ngayon ay parang naguguluhan siya sa kung anong meron sila ng nobya? Gulong-gulo talaga ang isip at puso niya. Labag man sa kalooban ay kailangan niyang iwasan si Stella. Masyadong maselan ang pinagbubuntis ni Lorraine. Pagkatapos ibalita sa kanya ni Lorraine kanina, ay sinamahan niyang magpa-check up ito. Hindi na rin siya bumalik dahil sinamahan niya ito sa kondo niya. Napapitlag siya nang mag-ring ang cellphone na nasa bulsa. Kinapa niya yon at tiningnan kung sino ang tumatawag. Si Dave ang tumatawag. Sinagot niya iyon. Dude, napatawag ka? Tanong niya. May sasabihin lang ako sa'yo, bro. Tungkol kay Stella. Sabi nito sa kabilang linya. Napatingin siya sa kapatid nang binanggit si Stella. Doon niya lang napansing nakatingin din ito sa kanya. Ramdam din niyang may gusto si Dave sa dalaga. What about her? Paano ba ito? Napabuntong hininga ito. Okay. I'm with her. She's not feeling well as of the moment and she's trembling right now. Hindi naman siya mainit pero she's trembling. It seems nasa loob ng katawan ang lagnat niya. Natatarantang sabi nito pagkuwan. Natigilan siya sa sinabi nito. Saka lang nag-sink in sa utak niya ang ilang beses na pag-angkin sa dalaga. Natampal niya bigla ang noo. Anong magagawa niya? Wala na ito sa tabi niya pagmulat ng mata. Hindi nga niya alam na may iniinda ito kanina. Ni hindi nga sila nakapag-usap. Hey! Are you still there? Tanong ni Dave sa kanya. Yes. Nauutal na sagot niya. Gusto ko siyang dalhin sa hospital pero walang maiiwan dito sa mga pamangkin niya. Hindi ko kasi makontak ang kapatid ko. Mahabang litanya nito at halatang natataranta na ito. Nasaan kayo? Pupunta kami? Nag-aalalang sabi niya. Kung alam lang ng kausap ang nangyari dito. Pagkatapos ibaba ay hinila niya ang kapatid. Lalo namang nag-alala ito sa sinabi niya. Buti na lang ay alam ng kapatid niya ang bahay ng dalaga sa Valenzuela. Kung hindi siya nagkakamali. She is still sore down there. Nakonsensya siya bigla sa nangyari ngayon sa dalaga. God. Naisatinig niya. Napalingon naman ang kapatid sa kanya. Kinuha niya ang phone at idinial niya ang numero ni Nikki. Ang pinsan niya. Isa itong doktor. Alam niyang OB ang kailangan ni Stella. Mabuti na lang at pumayag itong sumama sa kanila. Dinaanan nila ito at mabilis na binaybay ang EDSA papuntang north. Pasalamat sila dahil hindi masyadong traffic. Pagdating sa tapat ng apartment ng dalaga ay nagpatiuna namang bumaba ang kapatid niya. Akmang hahakbang si Nikki nang pinigilan niya ito. Nikki.
Please wag mong sabihin kay Lance o kay Dave. Alam na nito ang ibig niyang sabihin. Kinausap niya ito ng masinsinan nang sinundo ito kanina. Kahit hindi man sinasabi ni Dave, may nararamdaman din ang kaibigan sa sekretarya niya. Matamis na ngumiti ang pinsan sa kanya. Of course. Ano pa at naging paborito kitang pinsan. Saad nito at tinapik ang likod niya. Samantala, Stella. Hinanap niya ang boses na tumawag sa kanya. Napangiti siya sa babaeng may hawak na ice cream na nakaplastik at mabilis na binitiwan niya ang Barbie na laruan. Nanay. Niyakap naman siya nito ng mahigpit at ginulo pa ang buhok niya. Tiningnan at nginitian siya nito ng matamis. Miss na kita anak. May dala akong ice cream. Alam kong paborito mo ito. Pinakita nito sa kanya ang plastik na dala-dala. Kinuha niya yon at nginitian niya ito ng matamis. Miss na rin kita nanay. Saan ka po ba galing? Bakit ngayon ka lang? Sunod-sunod na tanong niya. Doon anak. Sabi nito at may itinuro. Sinundan niya ang kamay nito. Nagtaka siya. Langit ang tinuturo nito. Napakunot no naman siya. Ngumiti ito sa kanya. Doon na kasi ako nagstay anak. Ayaw mo na po ba sa amin kaya doon ka na po tumira? Hindi po ba kami pwedeng tumira doon? Humihikbing tanong niya. Hindi pa rin nawala ang ngiti ng ina. Hindi naman sa ganun anak. Mahal na mahal ko kayo. Alam nyo yan, di ba? Isipin mo na lang nagtatrabaho ako roon. Pupunta ka rin naman doon sa tamang panahon. Basta gumawa ka lang ng mabuti at magkakasama rin tayo sa balang araw. Mahabang sabi ng ina. Bakit po kayo nandito? Kasi po wala kayong pasok sa trabaho. Kaya ako nandito kasi nararamdaman kong kailangan mo ako anak. Basta kung ano man yan. Magpakatatag ka lagi. Tandaan mo. Lagi kitang binabantayan mula sa itaas. Nakangiti nitong sabi. Kaya napatingin siya sa ina. Hanggang sa unti-unti ay naglaho na ito. Napahagulol siya ng malakas nang hindi na makita ang ina. Hindi na tumitigil ang mga luhang dumadaloy sa mga mata niya. Nagising si Stella dahil sa yugyog sa balikat niya. Napapahid siya sa mata nang maramdamang basa iyon. Stella, wake up. Napamulat siya ng mata. Nabigla siya nang mabungaran ang isang babae na nakaupo sa may gilid niya. Kinuskus pa niya ang mata at baka namamalikmata lang siya. Pamilyar sa kanya ang mukha nito. Napakaganda nito. Nakangiti ito sa kanya. Kung iisipin niya lang ay parang nasa langit na siya. Parang anghel naman kasi talaga ang kaharap niya. Hi. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong nito. God. Si Nikki pala. Ang pamangkin ni tita. Nikki. Anong ginagawa mo rito? Nakipagbeso siya sa dalaga. Kahit papaano ay naging magkaibigan din sila nito. I'm with. Sadyang binitin ito ang sasabihin at may tiningnan. Napalinga siya sa paligid nang maramdamang may mga matang nakamasid sa kanya. Nakita niya si Dave na nakaupo sa couch ng kwarto niya. Nginitian siya nito. Pero napako ang tingin niya sa lalaking nakatayo. Seryoso ito. Ang sungit. Anya sa isip. Nagkasalubong ang mga tingin nila ni Carlo. Napaangat na lang siya ng kilay nang kumibot ang mga mapupulang labi nito. Agad na binawi niya ang tingin at binalingan si Nikki. Magsasalita na sana siya nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto niya. Natigilan siya nang mapagtanto kung sino ang pumasok. You're awake. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Ani Lance. Biglang namiss niya ang makulit na ito. Matamis na ngumiti ito at lumapit sa kanya. Akma siya nitong yayakapin nang pigilan ni Nikki. Later cousin. I-check ko muna si Stella. Baka mamaya ay dyan pala sa harap niya ang masakit. Pagko ay sumulyap sa gawin ni Carlo. Iwan niyo muna kami, please. Dugtong nito at inilabas ang stethoscope nito. Tumango-tango na lang si Lance. Naunang lumabas ang seryosong mahal niya. Este ang boss niya. Kasunod si Dave at si Lance ang pinakahuli. Pinisil nito ang kamay niya at nginitian siya ng matamis bago humakbang paalis. Pagkatapos siyang i-check nito at ang temperature niya ay tumitig sa kanya ang dalaga.
Ayaw lumabas ng lagnat mo, Stella. I want you to be honest with me, okay? Napatingin siya sa dalagang doktor. Nahihiya siya kaya napayuko na lang siya. First time niya kasing maranasan ito. Hindi niya alam ang sasabihin. Lalo pa at pinsan ito ng boss at kaibigan niya. Hey. Okay lang yan. I'm a doctor. Isipin mo na lang na hindi tayo magkakilala. Professional ako pagdating sa ganitong bagay. I don't want to question you about what happened. Malumanay na sabi ni Nikki. Pero parang napapangiti ito. Napatitig siya kay Nikki. Alam ba nito kung ano ang nangyayari sa kanya? Sinabi ba ng boss niya? Nakakahiya. God. Namula siya bigla at iniwas ang tingin dito. You're blushing, Stella. Okay, si Carlo ang nagsabi. Bigla niyang pinutol ang sasabihin nito at tinakpan ang tainga. Natawa naman si Nikki sa inakto niya. Normal lang yan sa mga first-timer, Stella. Huwag ka nang mahiya dyan, okay? Natatawa pa rin ito.